Paano kung sabihin ko sa inyo na ang susi sa pagbabalik ng inyong lakas, pagpapatalas ng inyong isipan, at pagpapanumbalik ng inyong sigla bilang isang babae pagkatapos ng edad 60s ay hindi matatagpuan sa isang bote ng gamot kundi sa inyong pinamili sa palengke? Paano kung ang panghihinang nararamdaman ninyo tuwing hapon ng nakakainis na brain fog o pagiging makalimutin at ang pakiramdam na ang inyong katawan ay hindi na kasing sigla tulad ng dati ay hindi maiiwasang bunga ng pagtanda kundi mga senyales. Mga senyales na maaari nating tugunan sa pamamagitan ng mabisa, masustansya at masasarap na solusyon. Ako po si Dr. Mila De La Paz at sa loob ng mahigit 20 taon, inilaan ko ang aking propesyon sa kalusugan at kapakanan ng ating mga nakatatanda. Nakausap ko na ang libu-libong kababaihan na katulad ninyo sa aking klinika, mga babaeng mas sigla, matalino at puno ng buhay, ngunit pakiramdam nila ay unti-unti na silang pinagtataksilan ng kanilang sariling katawan. Lumalapit sila sa akin, dala ang isang karaniwan at malungkot na paniniwala na ipinamulat sa kanila sa buong buhay nila na pagkatapos ng isang tiyak na edad, ang pagbaba ng enerhiya sirkulasyon at ang mahalagang pakiramdam ng sigla bilang isang babae ay simpleng kabayaran lamang para sa isang mahabang buhay. Naniniwala silang kailangan na lang nila itong tanggapin. Ngayon, nais kong wasakin ang paniniwalang yan. Ang inyong mga ginintuang taon ay hindi nararapat na maging isang mabagal na paghina. Ito ay dapat maging isang maningning masigla at masayang kabanata ng inyong buhay. Ang sekreto ay wala sa anumang radikal mahal o komplikadong pamamaraan. Ito ay nasa paggamit ng pambihirang kapangyarihan ng pagkain totoo at masustansyang pagkain na nakikipagtulungan sa mga sopistikadong sistema ng inyong katawan. Hindi natin pinag-uusapan ang isang dieta ng pagkakait. Ang pinag-uusapan natin ay isang stratehiya ng pagdaragdag ng sadyang pag-imbita ng mga tiyak at makapangyarihang sustansya sa inyong plato na maaaring magbago ng lubusan sa inyong pakiramdam sa araw-araw. Kalimutan na ang ideya na kailangan ninyo ng isang kabinet na puno ng mga kakaibang suplemento o kailangang sumunod sa isang mahigpit na plano. Ang pinakamalaking pagbabago ay madalas na nagmumula sa mga pinakasimpleng pagsasaayos. Sa talakayang ito ating aalamin ang 3 nutritional powerhouses o masusustansyang pagkain na partikular na tumutugon sa mga pangunahing haligi ng kalusugan para sa mga kababaihan na higit sa 6 na pagpapasigla ng daloy ng dugo, pagpapanatili ng enerhiya buong araw at pag-aalaga sa malalim at likas na sigla ng pagkababae. Maghandang tingnan ang inyong susunod na pagkain hindi lamang bilang pampabusog kundi bilang inyong pinakamabisang gamot. Simulan natin sa pinakapundasyon ng enerhiya, ang sistema ng paghahatid nito. Ang tinutukoy ko ay ang inyong sirkulasyon. Madalas sa aking practice isang babae ang maglalarawan ng patuloy na pagkapagod na hindi kayang tapatan ng kape. Babanggitin niya na ang kanyang mga kamay at paa ay laging malamig kahit na nakabalot siya para sa isang malamig na paglalakad sa umaga sa Baguio. Maaring magreklamo siya na ang kanyang isip ay tila mas mabagal na ang pag-alala sa isang pangalan o isang bagay ay tumatagal ng 1 segundo kaysa dati. Ang karaniwang sinulid na nag-uugnay sa lahat ng mga reklamong ito ay madalas na ang mahinang daloy ng dugo. Sa loob ng maraming dekada, ang karaniwang paraan ay ang pamamahala sa mga sintomas, pagtugon sa alta presyon gamit ang gamot, marahil ay pagmumungkahi ng compression socks para sa pamamaga ng binti o simpleng pagsasabi na ang pagkapagod ay dahil lang sa pagtanda. Hindi natutumbok ng paraang ito ang ugat ng problema. Para itong sinusubukang diligan ang isang malawak na hardin gamit ang isang nabaluktot na hose. Maaari kang tumayo roon buong araw, ngunit ang mga halaman sa dulong bahagi ay hindi kailanman
makakatanggap ng nagbibigay buhay na tubig na kailangan nila. Ganoon din ang inyong mga selula. Kung walang malakas at mahusay na daloy ng dugo ang oxygen at mahahalagang sustansya, ay hindi makakarating ng epektibo sa inyong utak, mga kalamnan o mga organo. Ito ang dahilan kung bakit kayo napapagod, kung bakit nagiging malabo ang inyong pag-iisip, at kung bakit maaaring mawala ang malusog at mamula-mulang kulay ng inyong balat. Ang kahalagahan ng pag-optimize ng daloy ng dugo pagkatapos ng edad 60 ay hindi maaaring maliitin. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga daluyan ng dugo ay natural na medyo tumitigas at ang produksyon ng ating katawan ng isang himalang molekula na tinatawag na nitric oxide ay nagsisimulang bumaba. Isipin ang nitric oxide bilang traffic controller para sa inyong circulatory system. Ito ang nagbibigay ng senyas sa mga makinis na kalamnan sa pader ng inyong mga ugat na mag-relax, na nagpapahintulot sa mga daluyan na lumawak o mag-vasodilate. Ang paglawak na ito ay nagpapababa ng presyo ng dugo at nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng malaya at madali, tulad ng isang malawak at mabilis na ilog sa halip na isang makitid at siksikang sapa. Kapag malayang dumadaloy ang dugo, bawat isang bahagi ng inyong katawan ay nakikinabang. Ang inyong utak ay tumatanggap ng oxygen na kailangan nito para sa matalas na focus at memorya. Ang inyong mga kalamnan ay nakakakuha ng enerhiya na kailangan nila para sa paglalakad sa parke o isang sesyon ng yoga sa umaga. Ang inyong puso ay hindi gaanong nahihirapan. Maging ang inyong balat ay nakikinabang na tumatanggap ng mga sustansya na tumutulong upang lumikha ng isang masiglang kutis. Ang pagsuporta sa kakayahan ng inyong katawan na gumawa ng nitric oxide ay isa sa mga pinakamakapangyarihang estratehiya laban sa pagtanda na maaari ninyong gawin. Kaya paano natin aalisin ang pagkakabaluktot sa hose at palakasin ang ating nitric oxide? Ang solusyon ay nakakagulat na simple at magandang pula ang beets. Ang simpleng gulay na ito ay isa sa mga pinakamayamang mapagkukunan ng nitrates sa planeta. Kapag kumain kayo ng beets, ginagawa ng inyong katawan ang mga natural na nitrates na ito bilang nitric oxide. Ito ay isang direkta at mabisang paraan upang suportahan ang inyong buong cardiovascular system. Ang pagsasama nito sa inyong dieta ay napakadali. Hindi ninyo kailangang kainin ito araw-araw, ngunit ang pag-target ng ilang serving sa isang linggo ay maaaring magdulot ng kapansin-pansing pagkakaiba. Isaalang-alang ang pag-ihaw ng isang katamtamang laking beet, hiniwa ng pakwadrado na may kaunting olive oil, isang kurot ng asin, at ilang rosemary sa 200 decapadi sa loob ng mga 30-40 minuto hanggang lumambot. Ito ay nagiging isang matamis, makalupa at masarap na side dish. Maaari rin kayong bumili ng mga pre-cooked na beets sa section ng gulay sa karamihan ng mga grocery store tulad ng Rustan's Marketplace o SNR, at hiwain na lang ito sa ibabaw ng salad na may kasamang goat cheese at walnuts. Para sa mga laging nagmamadali, ang isang dekalidad na beet juice o isang scoop ng concentrated beet powder sa inyong morning smoothie ay isang napakahusay na option. Isa sa aking mga pasyente, si Aling Corazon, isang 68 taong gulang na retiradong guro mula sa Cebu, ay nakakaranas ng matinding panghihina tuwing hapon. Pagsapit ng 2:00 ng hapon araw-araw, pakiramdam niya ay ubos na ang kanyang lakas. Nalaman namin na ang kanyang presyo ng dugo ay medyo mataas at madalas siyang magreklamo ng malamig na mga kamay. Iminungkahi ko na simulan niya ang kanyang araw sa isang maliit na baso ng beet juice. Sa loob ng 1 buwan, iniulat niya hindi lamang na ang kanyang mga antas ng enerhiya ay matatag sa buong hapon, kundi pati na rin ang pangingilig at panlalamig sa kanyang mga daliri ay kapansin-pansing nabawasan. Pakiramdam niya ay nagising ang isang bahagi ng kanyang katawan na matagal nang natutulog. Ngayon, gusto ko kayong kumustahin.
Habang inilalarawan ko ito, mayroon ba ritong tumatama sa inyo? Nararamdaman niyo ba ang pagbagsak ng enerhiya tuwing hapon? O napapansin ba ninyo na ang inyong mga kamay at paa ay mas malamig kaysa dati? Marahil ay naramdaman ninyo na ang inyong linaw ng pag-iisip ay hindi na tulad ng dati. Kung ang usapang ito ay nakakatulong at nakikita ninyo ang koneksyon mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng PIN sa mga komento sa ibaba. Kung hindi ito gaanong akma para sa inyo, i-type ang 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga at tumutulong sa akin na iakma ang mga talakayang ito upang maging mas makabuluhan para sa inyo. Susunod, lumipat tayo mula sa sistema ng paghahatid patungo sa mga mismong power stations, ang inyong mga selula at lalo na ang inyong mga brain cells. Isa sa mga pinakakaraniwan at nakababahalang reklamo na naririnig ko mula sa mga kababaihan na higit sa 60 ay tungkol sa brain fog. Ito yung nakakainis na pakiramdam na pumasok sa isang silid at makalimutan kung bakit ka nandoon, na may salita sa dulo ng iyong dila ngunit hindi mo ito masabi, na parang bumagal ang bilis ng iyong pag-iisip. Sa loob ng maraming taon, ang karaniwang payo ay hindi malinaw, mag-crossword puzzles, magkaroon ng sapat na tulog, pamahalaan ng iyong stress. Habang lahat ito ay magandang payo, hindi nito tinutugunan ang isang pangunahing pisyolohikal na labanan na nangyayari sa loob ng ating mga katawan. Araw-araw ang laban sa oxidative stress. Isipin ang oxidative stress tulad ng kalawang. Ito ay isang natural na produkto ng ating metabolismo ng paggawa ng pagkain bilang enerhiya. Ngunit sa paglipas ng panahon at pinabibilis ng mga salik tulad ng stress, hindi magandang dieta at mga lason sa kapaligiran, ang kalawang, na ito sanhi ng mga hindi matatag na molekula na tinatawag na free radicals, ay maaaring makapinsala sa ating mga selula, lalo na sa mga maselan, at mataas ang konsumo ng enerhiya ng mga selula ng ating utak. Ang pinsalang ito ay maaaring makasira sa komunikasyon sa pagitan ng mga neuron na humahantong sa mismong mga sintomas ng brain fog, pagkalimot at pagkapagod ng isip na kinatatakutan ng napakaraming kababaihan na permanenteng bahagi na ng pagtanda. Ito ang dahilan kung bakit ang pagprotekta sa inyong utak sa antas ng selula ay lubos na mahalaga para sa pagpapanatili ng pangmatagalang enerhiya at sigla ng pag-iisip. Hindi lang ito tungkol sa memorya, ito ay tungkol sa enerhiya ng inyong isipan. Kapag ang inyong utak ay gumagana ng mahusay, mas matalas, mas mabilis, mas nakikilahok at mas masigla ang inyong pangkalahatang pakiramdam. Ang susi sa pagkapanalo sa labanang ito, laban sa kalawang ng selula, ay nasa pagbuhos sa inyong katawan ng mga antioxidant. Ang mga antioxidant ay tulad ng mga ahente na panlaban sa kalawang sa pagkukumparang ito. Ang mga ito ay makapangyarihang mga compound na matatagpuan sa mga halaman na nag-neutralize ng mga free radicals bago pa man sila makapinsala. Sa pamamagitan ng pagkain ng dieta na mayaman sa antioxidants, mahalagang binibigyan ninyo ang inyong utak ng isang panangga na nagpoprotekta sa masalimuot na mga koneksyon nito at nagpapanatili ng paggana nito sa mga darating na taon. Bukod dito, isang mahalagang bahagi ng mental na enerhiya ay ang matatag na blood sugar. Ang mga biglaang pagtaas at pagbaba mula sa matatamis at processed na pagkain ay naglalagay sa inyong utak sa isang roller coaster na humahantong sa mga panahon ng sobrang aktibidad na sinusundan ng malalim na pagkapagod ng isip. Ang isang pagkain na nagbibigay ng parehong proteksyon ng antioxidant at katatagan ng blood sugar ay isang tunay na kampeyon para sa kalusugan ng pag-iisip. Ito ang nagdadala sa atin sa ating pangalawang makapangyarihang pagkain, ang blueberries. Bagamat lahat ng berries ay mahusay, ang blueberries, ang walang dudang hari at reyna ng mundo ng antioxidant particular dahil sa isang klase ng mga compound na tinatawag na anthocyanins. Ito ang mga pigment
na nagbibigay sa blueberries ng kanilang malalim at matingkad na kulay asul-ube, at sila ay pambihirang husay sa pagtawid sa blood-brain barrier. Ibig sabihin nito, direkta silang nakakapasok sa tissue ng utak upang gamitin ang kanilang proteksyon at anti-inflammatory na epekto kung saan ito pinakakailangan. Sila sa simpleng salita ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pagkain na nagpoprotekta sa utak na maaari ninyong kainin. At ang pinakamagandang bahagi ay kung gaano kadali at kasarap isama ang mga ito sa inyong pagkain. Ang aking rekomendasyon ay subukang kumain ng halos 1 tasa bawat araw. Hindi ito kailangang maging isang pasanin. Ang 1 tasa ng sariwa o frozen na blueberries sa ibabaw ng inyong oatmeal sa umaga o hinalo sa Greek yogurt ay isang perpektong simula. Ang 1 dakot bilang merienda sa hapon ay maaaring pumigil sa pagnanasa, sa matamis, at magbigay ng banayad na sigla. Ang paborito kong paraan ay sa isang smoothie, 1 tasa ng frozen wild blueberries, 1 scoop ng protein powder, 1 dakot ng spinach, hindi ninyo ito malalasahan, at ilang unsweetened almond milk. Ang wild blueberries na mahahanap ninyo sa freezer section ng mga tindahan tulad ng S&R ay kadalasang mas maliliit at may mas mataas pang konsentrasyon ng mga makapangyarihang anthocyanins na ito. Si Ginang Margarita, isang 72 taong gulang mula sa Quezon City, ay isang masugid na miyembro ng book club na nagsimulang makaramdam ng kawalan ng kumpiyansa sa kanyang kakayahang makasabay sa mga talakayan. Pakiramdam niya ay mabagal ang kanyang pag-alala at ito ang nagiging dahilan ng kanyang pag-iwas. Nag-focus kami sa pagdaragdag ng 1 tasa ng blueberries sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Makalipas ang 6 na buwan, kinausap niya ako sa isang appointment na may ngiti sa labi. Sinabi niya sa akin na pakiramdam niya ay mas maliwanag at mas may kumpiyansa siya, at siya pa nga ang nanguna sa paglalahad ng pagsusuri ng isang partikular na komplikadong nobela sa kanyang grupo. Hindi ito isang magic pill, ngunit ito ay isang pundasyon ng kanyang estratehiya upang mabawi ang kanyang talas ng isip. Kaya hayaan ninyong tanungin ko kayo, kumusta ang inyong mental na enerhiya? Nahihirapan ba kayong labanan ang nakakainis na brain fog o ang mga senior moments? Ang paghahanap ba ng tamang salita ay isang karaniwang hamon kung ang ibinabahagi ko tungkol sa pagprotekta sa inyong utak gamit ang mga antioxidant ay may katuturan sa inyo at sa tingin ninyo ay isang kapaki-pakinabang na pananaw ito, mangyaring i-type ang "Einsumpu" sa mga komento. Kung hindi ito tumutugma sa inyong karanasan, isang 0 ay lubos na pinahahalagahan. Ang inyong katapatan ay tumutulong sa akin na patuloy na lumikha ng nilalaman na tunay na nagsisilbi sa inyong mga pangangailangan. Panghuli, pag-usapan natin ang isang konsepto na malalim na personal at madalas na hindi natutugunan sa kumbensyonal na medisina, ang sigla ng pagkababae. Hindi lamang ito tungkol sa kawalan ng sakit. Ito ay tungkol sa isang pakiramdam ng pagiging makinis at malambot ng balat ginhawa sa mga kasukasuan, katatagan sa inyong mood at isang maayos na hormonal na kapaligiran. Napakaraming kababaihan na higit sa 60 ang sumusuko na lamang sa tuyo at walang buhay na balat, masakit na mga kasukasuan at pabago-bagong emosyon sa paniniwalang ito ay isang hindi maiiwasang bahagi ng mga taon pagkatapos ng menopause. Ang lumang paraan ng pag-iisip ay madalas na ang pagkatakot sa taba sa dieta. Ang low-fat craze noong dekada 80 at 90 ay nagdulot ng malaking pinsala na nag-udyok sa milyon-milyong kababaihan na maniwala na ang pag-iwas sa taba ay ang susi sa kalusugan. Ang paraang ito ay nagpapagutom sa katawan ng isa sa mga pinakamahalagang sangkap nito, ang ating mga cell membrane, ang ating brain tissue, at higit sa lahat, ang ating mga hormone ay lahat gawa sa taba. Kapag hindi tayo kumakain ng sapat na tamang uri ng taba, ang mismong infrastruktura ng ating sigla
ay nagsisimulang gumuho. Ang resulta ay systemic inflammation na nagpapakita bilang pananakit ng kasukasuan at kakulangan ng mga hilaw na materyales na kailangan para sa isang maningning na balat at balanseng mga hormone. Ang pag-aalaga sa siglang ito ay nangangailangan ng isang fundamental na pagbabago sa ating pag-iisip mula sa pagkatakot sa taba tungo sa pagyakap sa malusog na taba. Partikular kailangan nating mag-focus sa isang kategorya ng mga taba na tinatawag na omega-3 fatty acids, lalo na ang EPA eicosapentaenoic acid at DHA docosahexaenoic acid. Ang mga ito ay masasabing pinakamakapangyarihang anti-inflammatory na ahente na maaari ninyong kainin. Ang talamak at mababang antas ng pamamaga ay isang tahimik na magnanakaw ng sigla. Ito ang pinag-uugatang sanhi ng paninigas ng inyong mga buko, sa umaga ang sakit sa inyong mga tuhod, at ang pamumula o iritasyon sa inyong balat. Sa pamamagitan ng aktibong pagbaba ng pamamaga gamit ang omega-3s, pinapakalma ninyo ang inyong katawan mula sa loob. Bukod pa rito, ang DHA ay isang pangunahing sangkap sa istruktura ng utak ng tao at ng retina. Ang sapat na supply nito ay tumutulong na mapanatili ang paggana ng pag-iisip at kalusugan ng mata. At mula sa pananaw ng hormonal, ang mga malusog na taba na ito ay nagbibigay ng mahahalagang sangkap na kailangan ng inyong katawan upang makagawa ng mga hormone na nagre-regulate ng mood at pangkalahatang kagalingan na tumutulong na pakinisin ang mga emosyonal na pagtaas at pagbaba. Ang ating pangatlo at huling bituin sa nutrisyon ay ang wild-caught salmon. Ang salmon ay isa sa mga pinakakonsentrado at madaling magamit na mapagkukunan ng mga anti-inflammatory na omega-3s, EPA at DHA. Ang paggawa nito bilang regular na bahagi ng inyong dieta ay isang malalim na pagkilos ng pag-aalaga sa sarili. Inirerekomenda ng Philippine Heart Association ang pagkain ng matatabang isda nang hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo at ang isang serving ay humigit kumulang 100 hanggang 115 gramo o halos kasinlaki ng isang barahan ng card. Ang pagluluto ng salmon ay maaring maging napakasimple at mabilis. Isa sa mga pinakamadaling paraan ay ang paglalagay ng isang filet sa isang piraso ng parchment paper, pagpiga ng sariwang lemon juice, dito pagbudbod ng dilasin at paminta at pag-bake sa 200 degrees sa loob ng 12 minuto. Ito ay isang perpekto at eleganteng pagkain. Maaari rin kayong bumili ng dekalidad na dilatang wild-caught salmon na maganda para sa paggawa ng salmon salads na may avocado mayonnaise o salmon cakes. Kapag nasa tindahan kayo, hanapin ang wild-caught tulad ng sockeye o coho salmon mula sa Alaska. Bagamat mas karaniwan ang farmed salmon, madalas itong may hindi gaanong paborableng rasyo ng omega-3 sa omega-6 na taba at maaring maglaman ng mas maraming kontaminante. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo si Ginang Susana, isang 65 taong gulang sa Makati, na lumapit sa akin na may patuloy na pananakit ng kasukasuan at sobrang tuyo at manipis na balat. Sinisisi niya ang kanyang edad at ang klima. Gumawa kami ng isang pangunahing pagbabago, tinitiyak na kumakain siya ng wild-caught salmon 2 beses sa isang linggo. Pagkaraan ng 3 buwan ang pagbabago ay kapansin-pansin. Iniulat niya ang isang makabuluhang pagbaba sa paninigas ng kanyang mga kasukasuan, lalo na sa umaga, at ang kanyang balat ay may bagong lambot at kislap. Pakiramdam niya ay nalangisan mula sa loob palabas, gaya ng angkop niyang paglalarawan. Inaalagaan niya ang kanyang katawan sa pinakapundamental na antas. Ngayon kayo naman ang magmuni-muni. Nararanasan ba ninyo ang araw-araw na pakikibaka sa naninigas o sumasakit na mga kasukasuan? Ang inyong balat ba ay mas tuyo at hindi na kasing sigla tulad ng gusto ninyo? Nararamdaman ba ninyo na ang inyong mood ay maaring maging pabago-bago kung ang talakayang ito tungkol sa pamamaga at ang kapangyarihan ng malusog na taba ay nagbibigay liwanag sa inyo, mangyaring ipakita ang inyong suporta
sa pamamagitan ng pag-type ng buso sa mga komento. At gaya ng dati, kung hindi ito gaanong akma sa inyong karanasan, ang isang 0 ay ayos lang at kasing halaga rin para sa akin. Habang tinatapos natin ang ating pag-uusap, maglaan tayo ng sandali upang parangalan ang pambihirang paglalakbay na ating tinahak. Tinanggal natin ang paniniwala na ang paghina ay hindi maiiwasan pagkatapos ng edad 60 at pinalitan ito ng isang makapangyarihan at magagawang katotohanan. Hawak ninyo ang kapangyarihang buhayin muli ang inyong kalusugan gamit mismo ang inyong tinidor. Nalaman natin na ang simpleng beat ay isang superstar para sa sirkulasyon na nagbubukas ng inyong mga daluyan ng dugo upang maghatid ng nagbibigay buhay na oxygen at sustansya sa bawat silula ng inyong katawan na nag-aalis ng pagkapagod at brain fog. Natuklasan natin na ang isang tasa ng blueberries araw-araw ay nagsisilbing panangga para sa inyong mahalagang mga selula sa utak na lumalaban sa kalawang ng oxidative stress upang mapanatiling matalas, malinaw at masigla ang inyong isipan. At tinanggap natin ang katotohanan tungkol sa malusog na taba na kinikilala ang wild-caught salmon bilang isang mabisang anti-inflammatory na kasangkapan upang paginhawahin ang ating mga kasukasuan, alagaan ang ating balat at suportahan ang ating sigla bilang babae mula sa loob palabas. Ang mga ito ay hindi lamang pagkain. Sila ay mga mensahero ng kalusugan na nag-aanyaya sa inyong katawan na bumalik sa isang estado ng balanse at lakas. Ang aking huling payo ngayon ay higit pa sa anumang iisang pagkain. Nais kong yakapin ninyo ang bagong kabanatang ito ng inyong buhay na may diwa ng masayang pag-e-eksperimento at malalim na pagkahabag sa sarili. Mangyaring huwag itong tingnan bilang isa na namang hanay ng mga mahigpit na tuntunin na dapat sundin. Tingnan ito bilang isang paanyaya na maging isang detektib ng inyong sariling katawan. Magdagdag ng ilang inihaw na beats ngayong linggo at pansinin kung ano ang pakiramdam ng inyong enerhiya sa hapon. Maglagay ng isang dakot ng blueberries sa inyong yogurt at obserbahan ang inyong linaw ng isip. Masiyahan sa isang masarap na piraso ng baked salmon at bigyang pansin kung ano ang pakiramdam ng inyong mga kasukasuan kinaumagahan. Ang inyong katawan ay patuloy na nakikipag-usap sa inyo. Ang pinakadakilang regalo na maibibigay ninyo sa inyong sarili ay ang pakinggan ang karunungan nito. Ang inyong pinakamagagandang taon ay hindi pa tapos. Narito sila ngayon, naghihintay na alagaan at isabuhay ng lubos. At iyan ang nagdadala sa akin sa isang huling simpleng aral sa buhay na naging gabay na prinsipyo sa aking sariling buhay at sa aking propesyon. Hindi pa huli ang lahat para maging arkitekto ng iyong sariling kapakanan. Hindi kayo isang pasibong pasahero sa inyong proseso ng pagtanda. Kayo ang nasa manibela at bawat maliit at sinasadyang pagpili na inyong ginagawa tulad ng pagpili ng beet salad sa halip na tinapay ay isang makapangyarihang pagkilos sa pagbuo ng masiglang hinaharap na nararapat sa inyo. Lubos kong ikagagalak na marinig ang inyong mga saloobin. Sa mga komento sa ibaba mangyaring sabihin sa akin na Lynn sa 3 makapangyarihang pagkaing ito. Ang pinakanasasabik kayong subukan muna. Ang inyong pangako ay nagbibigay inspirasyon sa iba sa komunidad na ito. Kung nahanap ninyo na mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa isang kaibigan, kapatid, o sino mang babae sa inyong buhay na nararapat makaramdam ng pinakamahusay. Salamat sa inyong oras at tiwala. Maging malusog po kayo.